Welcome to Heart Secrets. Minsan, kahit may asawa na, nakararamdam pa rin tayo ng pananabik sa iba. Minsan nga, nahuhumaling pa. Ganito ang naranasan ko noon na hanggang ngayon ay nagbibigay kahihiyan pa rin sa aking pagkatao. Magandang araw sa mga listeners ng channel na to. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Rana. 45 na ako ngayon. Ang ibabahagi kong kwento ay ang karanasan ko noong 2011. May-ari ako ng isang boutique shop dito sa amin. Meron akong 5 trabahador, 3 mananahi, isang katulong na naglilinis at nagluluto sa amin, at isang boy na tagagawa ng mga mabibigat na gawain. Normal na mga trabahador lamang sila. Maliban sa boy na itago natin sa pangalang Romel, 28 anyos. Masasabi kong hindi siya normal dahil walang preno ang kanyang bibig. May kadaldalan siya, Miss Heart, at minsan lumalampas na ang mga biro niya. Hindi namin kayang magreklamo dahil sa may itsura siyang bata at nag-iisa lamang lalaki sa butik. Magandang umaga, Ma'am Rana. Kumikinang ka ngayong araw Mukhang na-date ka ni Sir, no? Puri niya sa akin nang ako'y makapasok ng butik. Naabutan ko siyang nagbubuhat ng roll ng tela. Hindi naman. Wala na kayang oras ang sir mo. Isa pa, may travel sila ngayon at trabaho na lang talaga ang iniisip. Wika ko. Naku, si sir talaga. Kung ako siya, gagawin ko ang lahat para ma-motivate ako sa trabaho araw-araw. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Universidad ang inaasikaso niya, hindi ba ma'am? Pero sayang naman po ang ganda nyo kapag hindi na-appreciate. Hindi ko alam ngunit hindi ako nagagalit kapag sumusobra na siya sa kadaldalan. Minsan nga, nakakaramdam pa ako ng kilig. Ganito rin ang epekto ni Romel sa mga employee kong babae. Ani nila, dark romantic daw itong si Romel. Araw-araw naman ay nag-e-effort talaga akong manamit kapag papuntang butik. At hindi siya nawawala ng compliment sa akin. Kaya noong wala ang asawa ko dahil sa travel at ang anak naman namin ay nagbabakasyon muna sa mga lola sa probinsya, inimbita ko siya sa bahay namin. Matagal na ma'am noong huli kong punta rito Ang laki na pala ng improvement ang bahay niyo, madam. Wika niya. Oo nga, naaalala ko. Binatilyo ka pa noon. Ang sir mo kasi, kapag nakakasweldo may idinadagdag o ipinapaayos sa bahay. Heto, uminom ka muna ng juice. Ibinaba ko ang dala kong tray sa lamesa. Bahagya pa nga akong yumuko. Salamat madam. Wala naman sigurong halong gayuma to, no? Parang lalo ho akong humahanga sa inyo Ikaw talaga, kung ano-ano yung tinatanong mo. Sa bagay, kahit naman ho alam kong may gayuma ito, iinumin ko pa rin. Nakatitig siya sa akin habang umiinom sa baso. Pinamulahan naman ako ng mukha. Ang kunwaring rason ko kung bakit ko siya inimbitahan ay ang bodega namin na nais kong ipalinis. Pero ang totoo, Miss Heart, gusto ko lang siyang makasama. Hindi ko alam kung bakit magaan ang pakiramdam ko kapag nasa malapit siya. Ngunit upang hindi mabisto, inutusan ko na naman siya. Ang luwag naman pala ng bodega niyo rito, madam. Oo, kaya nga gusto ko na lang din niyang gawing silid para maging tahian ko. Para naman madala ko rito yung mga maiiwang trabaho sa butik. Kung gusto nyo, ako na lang ang mag-repair nito at maglilinis. Para naman may rason kayo na papuntahin ako rito kahit nandito si sir. Nagulat ako sa kanyang suhestyon. Bakit mo naman nasabi yan? Ano ka ba, madam? Kabisado na kaya kita? Naiintindihan ko ang nais niyong ipahiwatig. At nakangisi siyang lumapit sa akin. Alam kong may gusto kayo sa akin. At alam niyo po bang, hindi ako tatanggi sa damdamin niyo? Hindi ko alam ngunit imbes na mailang, mas nahuli niya ang kiliti ko. Kung ganon, Romel, sige, habang wala ang sir mo, papayagan kita. Sinagot niya ako gamit ang masuyong halik at sa maruming bodega na yon, may nangyari sa amin ng aking boy. Ilang beses na ulit yon bago siya umuwi. At sa mga sumunod pang araw sa butik, hindi kami nagpabisto sa mga empleyado ko ron
para naman hindi maging awkward ang mga araw namin. Masaya kayata ngayon, ma'am. Siguro may nangyaring maganda. Usisa sa akin ang katulong ko sa butik na si Matet. Naku, wala naman. Maganda lang talaga ang gising ko. At saka ma'am, may chika pala ako sa inyo. Alam nyo ba, nagpunta rito ang nobya ni Romel. Kumunot ang noo ko sa narinig. May nobya si Romel? Iyon ang pakilala ng babae sa amin. Sa tansya ko'y kasing edad lang niya. Maganda rin at balingkinitan din, ma'am. Bakit niya hinahanap si Romel? Hindi ko alam. Pero may kakaiba sa babae eh. Maputla siya at parang may umbok sa tiyan. Kinabahan ako sa mga sinabi ni Matet. At syempre, nakadama ako ng sakit sa dibdib. Kaya nung muling nagpunta ng bahay si Romel, hindi ako nagpaligoy-ligoy pa at tinanong siya. May girlfriend ka na daw? Ha? Saan nyo naman narinig yan, madam? Halata sa mukha niya ang pagtataka. Kay Matet, may naghahanap daw sa'yo sa butik noong araw na nandito ka at may ginagawa tayo. Huwag mong takasan ang babaeng yun at mukhang nagdadalang tao pa daw. Buntes? Sandali, linawin nyo nga, madam. May buntes na naghahanap sa'yo sa butik at nagpapakilalang girlfriend mo. Yung tinutukoy nyo ba ay si Rhea? Tila may sumuntok sa dibdib ko nang marinig ang ibang pangalan ng babae sa kanyang bibig. Kilala mo? Dinobya mo nga. Imbis na mag-guilty sa ekspresyong ibinigay ko, natawa pa siya. Bigla namang sumama ang loob ko. Bakit ka natatawa? Nakakatuwa ba ang kalagayan ko? Sa tingin mo ba, hindi mawawala ang lahat sa akin kapag nalaman ng lahat na pumatol ako sa'yo kahit na may asawa ako? Hindi ito biro, Romel. Tumigil naman siya nang makitang seryoso ako. Kalma lang kayo, madam. Pasensya na kung natawa ako. Ang cute nyo kasi kapag nagsiselos. Naiinggit tuloy ako kay sir kasi paniguradong nakita niya ang ganyang ekspresyon noong kabataan nyo. Niyakap niya ako. Hindi ko girlfriend si Rhea at hindi ako nakabuntis sa kanya. Sige, paliwanag mo. Iyong kuya ko ang kasintahan niya. Nagkakilala sila sa chat at nag-meet daw sila na gamit ni kuya ang pangalan ko. Ngayon, nakay kuya na siya. Ikakasal na nga sila sa Biyernes kapag nakauwi na ang mayor. Kung gusto nyo, pwede nyong kausapin ang kuya ko. Dahil sa malambot niyang boses, ang galit ko'y naibsan. Niyakap ko siya pabalik ng mahigpit. Hindi na kayo galit sa akin? Pairap ko siyang sinagot. Hindi na. Di pwede na, madam. Biro niya pa. Noong araw na yon, muli na naman naming hinayaan ang aming mga sarili. Nagpatuloy pa ang aming lihim hanggang sa dumating ang araw na kailangan kong sunduin ang anak ko sa probinsya. Anong isasagot ko kapag tinanong ako ng anak niyo kung bakit ako ang nakasama niyo? Usisa niya sa akin habang nasa biyahe kami. Hindi ko alam kung bakit ako nag-request na sumama siya sa pagsundo sa anak ko. Di sabihin mo na lang na ikaw ang tagadala ng maleta niya. High school pa lang si Princess. Hindi siya maghihinala, ano ka ba? Hindi ako sigurado dyan. Ang daldal kaya ng anak niyo, madam. Isa pa, mukhang may gusto pa sa akin eh. Ha? Seryoso ka? Pati ba naman anak ko, Romel? Totoo naman, madam. Diba kapag isinasama niyo siya noon sa butik, sa akin lagi nakikipaglaro? Hindi niyo ba napapansin? Sa'yo nakikipaglaro dati dahil ikaw lang ang mas bata sa loob ng butik. Ilang taon lang ang agwat niyo, kaya natural na komportable siya. Huwag mo ngang pag-isipan ng ganyan ang princess ko. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Naku, tunog selos kayo magsalita ngayon ah. Manahimik ka nga, Romel. Anak ko ang topic natin. Bakit naman ako magsiselos? Tumawa siya ulit at hindi na muling humirit pa. Ngunit ilang saglit lang, naramdaman ko na lang ang mga kamay niya. Romel, ano ka ba? Nagmamaneho ako. Reklamo ko. Sinusuyo lang kita, madam. Nasa kalsada tayo, Romel. Wala namang tao, tsaka gubat pa. Baka naman pwedeng ihinto mo muna. Pilyo nitong sabi. Romel, banta ko sa kanya, ngunit inihinto ko pa rin ang pagmamaneho.
Sa kalsadang yon, Miss Hart, naganap ang hindi ko akalaing magagawa ko sa buong buhay ko. Mabuti na lang at walang tao, dahil kung hindi, baka nga nag-viral pa kami sa social media. Tuwang-tuwa ang anak ko nang makita ako. Aaminin ko, nakadama naman ako ng guilt dahil gumawa muna ako ng kasalanan bago siya sinundo. Namaalam lang ako saglit sa mga magulang ng aking asawa at bumiyahe na kami pa uwi. Nagmistula akong private driver nung dalawa dahil nag-uusap sila at parehong may sariling mundo sa backseat. Napapatingin ako sa rearview mirror. Nakikita kong maaliwalas ang mukha ng anak ko habang kinakausap si Romel. Ang itsura niya ay tila isang in love. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko siya tungkol sa hinala ko noong kami nakauwi at nakaalis na si Romel. Magtapat ka nga anak. Gusto mo ba si Romel? Kaagad siyang pinamulahan ng mukha. Doon pa lang, may sagot na ang mga tanong ko. May itsura naman siya ma, at saka walang ipinagbago. Naaalala ko, palaging siya ang kalaro ko noong nasa butik ako kapag isinasama mo ko. Pwede man akong magka-crush, hindi ba? Pilit akong ngumiti. Oo naman anak, maski nga ako naranasan ko rin yan. Pero hanggang dun lang ha, huwag nang lalalim kaysa ron. Bakit po hindi pwede? Alam mo na, bata ka pa. At mahirap lang ang pamilya nila Romel. Bukod doon, marami ka pang makikilala pagdating ng panahon. Pagpapalusot ko na lang. Hindi nagustuhan ng anak ko ang lumabas sa aking bibig. Halata yon sa ekspresyon niya. Bakit parang nanguhusga na po kayo sa mga mahihirap? Di ba kayo na rin ang nagkwento sa akin na galing din tayo sa ganon? Bago tayo nagkaroon ng magandang bahay at mamahaling kotse at kagamitan. Ang sa akin lang naman anak, kapag magkakagusto ka sa isang lalaki, doon ka na sa kaya kang bigyan ng magandang buhay. Para rin naman sa kinabukasan mo itong mga payo ko. Manaman, hindi ko naman siya nakikita bilang mapapangasawa ko na. Pero naiintindihan ko kayo. Salamat po sa paalala. Niyakap ako ni Princess. Hindi ko naman maiwasang makadama ng pagsisisi dahil hindi ko naisip ang kapakanan niya't gumawa ako ng malaking pagkakamali. Dahil sa pag-uusap naming yon, kinausap ko si Romel sa mga sumunod na araw. Itigil na natin to Romel. Anong itigil? Itong relasyon natin. Huli na pero na-realize kong mali talaga to. Nakitaan ko ng galit ang itsura niya. Tsaka lang kayo magsasabi ng ganyan. Ngayong hindi ko na kaya kapag hindi kita nakikita. Pinapahirapan niyo ba ako, madam? Romel, hindi naman sa ganoon. Kawawa na kasi ang anak ko. Naiisip niyo rin ba yan sa tuwing magkasama tayo? Lumapit siya at hinapit ako sa bewang. Huwag mo muna akong pagbawalan, madam. Hindi ko pa natatapos ayusin tong bodega niyo. At saka wala pa si sir. Hindi kayo nasasayangan sa mga pagkakataon? Iwinaksi ko ang mga kamay niya. Nasasabi mo yan palibhasa walang mawawala sa'yo. Meron ma'am. Pareho lang tayong mawawalan ng dignidad. Pero anong magagawa ko? Hindi ko na kayang tumigil pa. Akala nyo ba init lang ang nadarama ko sa tuwing magkikita tayo? Umiling-iling siya habang may sakit sa kanyang mga mata. Mali ka ma'am. Dahil mahal na kita. Napaluha ako. Ilang saglit pa. Namalayan ko na lang ang sarili kong niyayakap siya. Kung sana'y magkaedad lang tayo. Hindi tayo mahihirapan ng ganito, Romel. Huwag mo na akong uutusan pang lumayo sa'yo ulit, Rana. Baka mabaliw ako. Niyakap niya ako at naglapat ang aming mga labi. Nasa ganoong posisyon kami nang biglang bumukas ang pintuan. Ma? Kuya Romel? Mabilis kaming napabitaw sa isa't isa at napatingin sa may pintuan ng bodega na kung saan ay naroon si Princess. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi na ma. Alam ko kung ano ang nakita ko. Lumuluhang tumakbo ang anak ko paalis. Mabilis kong inayos ang sarili ko at hinabol siya. Anak, sandali, magpapaliwanag ako. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay habang umiiyak. Hinabol ko lang siya at tinawag. Napapatingin na rin sa amin ang mga kapitbahay, ngunit wala siyang planong tumigil.
Nang biglang kasabay ng kanyang pagtawid, sumulpot ang isang kotse. Parang biniyak ang puso ko nang makita kong tumilapon si Princess dulot ng pagkakabangga sa kanya. Sumigaw ako at humagulgol na nilalapitan ang kawawa niyang katawan. Puno siya ng dugo at walang malay. Sa ospital, habang nasa OR si Princess, ay umiiyak lamang ako at sinisisi ang sarili sa sinapit ng kaisa-isa kong anak. Habang si Romel, nasa tabi ko't paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin mo ko. Kasalanan ko to. Romel, pakiusap. Tumahimik ka na. Hindi maililigtas ng paghingi mo ng tawad ang anak ko. Ito ang rason kung bakit gusto ko nang buwagin ang namamagitan sa atin. Sana nakinig ka na lang. Pero mahal kita, Rana. Malaking kasalanan ang pagmamahal natin. Umalis ka na, pakiusap. Nasasaktan siya. Base na rin sa nagsusumamo niyang mga mata. Ngunit sinunod niya ako at umalis. Umiyak lamang ako nang umiyak. Hinihintay ang paglabas ng mga doktor sa operating room. Nang biglang sumulpot ang nag-aalala kong asawa na hindi ko alam ay ngayon pala ang uwi. Narinig ko sa kapitbahay na nabundol daw si Princess. Kamusta na ang anak natin? Lumuluhang usisa niya. Imbis na sumagot, niyakap ko siya't paulit-ulit na humingi ng tawad. Patawarin mo ko, Raymond. Kasalanan ko ang lahat. Tahan na. Dapat tayong magpakatatag. Makakaligtas ang anak natin. Dahil sa malambing niyang boses, mas nadagdagan ang nararamdaman kong guilt. Bakit ko nagawang pagtaksilan ang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang mahalin kami ng anak ko? Sa kabutihang palad, Miss Hart, nagtagumpay ang operasyon ni Princess. 1 linggo nga lang siyang tulog at paggising niya, hindi niya maalala kung paano siya nabundol at napunta sa ganoong kalagayan. Ang sabi ng doktor, localized amnesia raw. Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yun. Totoo palang may ganon sa totoong buhay. Siyempre, nasa advantage ko yun. Pero naaawa ako sa anak ko. Nawala sa kanya ang dapat ay magbibigay impormasyon sa kung anong klaseng tao ako. Nang makalabas kami ng ospital, ginawa ko ang nararapat. Sinisanti ko si Romel. Masakit man, ngunit alam kong tama yun. Nagtataka ang mga trabahador ko pero hindi ko na lang sila pinansin. Magpahanggang ngayon, hindi ko na po nakita pang muli si Romel. Wala na rin akong naging balita sa kanya. Minsan, sumasagi sa isip ko na siguro ay may pamilya na siya ngayon. Kung meron man, sana pamilyang matapat. Lumaki ang anak ko nang hindi niya sinasabi kung naaalala niya na ang lahat. Pero napapansin kong may mga oras na umiiwas siya. Hindi ko naman maamin sa asawa ko magpahanggang ngayon na may kabit ako noon. Kaya ngayon, upang makabawi, nag-double time ako upang maging mabuting ina at asawa. Sana po ay nagbigay linaw sa inyo ang kwento ko, na lahat ng kasalanan ay may kakambal na karma. Kaya habang maaga pa, magbago na. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Hart. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Rana.